Hi, good day. My name is Ms. Rochelle Guevara and I am your Division Guide Focal Person for 2023. So, since we are already here in our end of the year, so it's already preparation for the guide plan and budget for 2024. So, as per the updated guidelines from PCW, COA, and DepEd, here is the things to consider on guide plan and budget for 2024. And together with me is our Guide Secretariat, Sir Sunny Cortez. Hello mga kagad, I'm Sunny Cortez, and of course, gusto nating batiin ang lahat ng ating mga school principals and for the supervisors who can watch this video. Talagang inihanda natin itong video na ito dahil alam naman natin na lahat tayo ay busy at parang asynchronous na pwede nating mapanood ang video na ito para sa update sa mas strict kasi na guide planning and budgeting which will happen this month, if I'm not mistaken, in preparation for 2024. Read or view the following references. Under that is the GMIF or the Gender Mainstreaming and Evaluation Framework. So I understand tayo naman ay nag-check na ng ating GMIF. Makikita nyo dyan, may iba't ibang sections or areas as to policy. For example, tayo ba ay ano yung rate natin? Yes tayo, no, partly, at may rating po yan. And then, so that's for GMIF, no? So that's for policy. The next one is people. O, tingnan natin, are we training for example, the personnel, the teachers, o meron din ba na mga training sa atin sa management, yan. At mga iba pang mga katanungan related to people, no, sa ating workplace. And then we also have a mechanism, enabling mechanisms. Meron ba tayo ng functional na guide focal point system? Ayan. So, kailangan po, as we plan for 2024, kailangan may functional na guide focal point system. Hindi pwedeng ang isa or isa lang ang magpaplano for a certain school or for a certain office. Kailangan yung buong guide focal point system ay mag-meeting, maupo, pag-usapan kung ano yung mga gender issues and concerns na basically, makikita yan kung anong kakulangan sa GMIF or Gender Mainstreaming and Evaluation Framework. So, nandun na tayo sa enabling mechanism. Then, we also have to check, meron ba tayo ng Committee on Decorum and Investigation? Meron ba tayo niyan? What else? Yung ating PAPs or the Programs, Activities, and Projects. Kumusta naman yung ating PAPs? Are they aligned to the issues and concerns ng gender and development? So at present, hindi na pwedeng gagawa-gawa lang tayo ng activities na hindi aligned. Kailangan aligned po siya. Nandun niya nakalagay sa guide plan and budget and we have to implement that for that particular year. So that's GMIF. Next is i-review po ang Gender Responsive Basic Education Policy. That's DepEd Order 32 Series of 2017. Paano ba ang DO32 series of 2017, yung paano ba tayo magiging gender responsive in terms of curriculum, in terms of governance, at iba pang areas, even assessment, no? At marami pang areas, no? Kailangan po nating tingnan ang Gender Responsive Basic Education Policy. Diyan pa lang, kung iniisip natin wala tayong mailalagay sa ating guide plan and budget, doon pa lang sa monthly activities as mandate, no? Talagang ang dami na ng mga activities na meron dyan. Like for example, yung Women's Month during the month of March, yung LGBT Pride Month, yung Breastfeeding Month, yung Peace Education Month, yung Children's Month, yung Anti-Violence Against Women's Month, and then Human Rights Month. So, dyan pa lang sa mga activities na yan, monthly, nandyan na ang mga yan.
And then, aralin din natin kung paano tinitingnan paano gagamitin ang gender analysis. So, kailangan God focal point system at may iba't ibang representatives doon. Kasi for example, ano ba ang needs? Ano bang priorities ng men and women? Kung iisang tao lang ang titingin yan, limited. Pero kung may meeting kayo, naupo kayo at titingnan ano ba ang kulang, ano bang needs, ano bang priorities ng men and women at magsalita tayong lahat sa iba't ibang lente, mas komprehensibo ang pananaw ng pangangailangan ng lalaki at babae, i-analyze natin, no? I-analyze natin. For example, pagdating sa needs and priorities ng mga kababaihan, mga kalalakihan, even LGBTQIA+. Pag-usapan natin ang lahat ng miyembro gamit ang iba't ibang lente, no? So, mas magiging comprehensive ang ating paggawa ng ating God plan and budget kasi na-consider ang iba't ibang pananaw ng bawat isa. So, ano pa? Gamitin natin ang report sa eskwelahan, yung school report card, gamit ang sex-segregated data. Lahat ng mga reports natin na may male and female, example, ang ating mga, yung report sa learners at risk of dropping out. So, alin ba ang marami? Babae, lalaki? Bakit? Yun, aralin natin. Halimbawa, ang mga number of bullying cases, for example, ang number ng mga nagpi-perform o yung with honors at saka yung mga binibigyan ng recognition, babae, lalaki, ang number for example ng ating mga officers, yung mga bata, no? Yung ating mga elected officers. So tingnan po natin yung datos na yun at bakit marami ang babae, bakit marami ang lalaki. Tingnan natin, i-analyze natin gamit ang sex-segregated data. Okay, number 2, sabi ko na kanina, hindi pwedeng isa lang ang gumagawa ng God plan and budget. Kailangan nandyan ang God focal point system. Ano ang purpose? To identify gender issues based on the references. Doon sa aking mga binanggit na references kanina. Ano ulit yon? So, Gender Mainstreaming and Evaluation Framework, ano pa? Gender Responsive Basic Education Policy or DO32 Series of 2017, gamitan ng gender analysis at saka use of sex-segregated data. Kung paano ito ginagawa, especially ang gender analysis, meron naman dyan sa ating video, kahit dyan sa PCW, sa Philippine Commission on Women, pwede po nating i-review. Number 3, saka pa lang tayo magpiprepare ng God plan and budget. So para alam nyo kapag ginawa nyo yon, doon pa lang sa GMIF, doon pa lang sa DO32, gamit ang gender analysis at saka yung sa tawag nito, gender analysis and sex-segregated data, ang dami nyo nang pwedeng ilagay sa God plan and budget form natin or template. Number 4, pagkatapos ninyong mailagay yan, i-check na, kasi meron naman tayong Google Drive, ipapasa nyo yan doon kasi i-check namin ang content, of course, with the members of the Division Secretariat. Okay ba ang content or hindi? And then, sa bahaging ito, gusto kong banggitin that basically may dalawa tayong i-include na activities. Sa middle part ng 2024, yung ating mid-year evaluation, no? And then sa year-end natin evaluation and planning for 2025. Ayan. So, dalawang activities na lalabas tayo doon para siguro mga 3 araw, magbibigay kami sa inyo more or less ng computation ng participation ng bawat school kung magkano. And then, bago natin isa-submit yung ating God plan and budget. Okay? So, 5 yun. Balikan ko lang ng konti, Una, read or view the following references, yung binanggit ko kanina. Gender Mainstreaming and Evaluation Framework, Gender Responsive Basic Education Policy, i-review ang gender analysis at gamitan ng sex-segregated data. Sorry. Number 2, mag-meeting at i-identify ang gender issues based on the references. Number 3, bago i-prepare ang God plan and budget. Number 4, checking of content with Division Secretariat. And number 5, bago ang submission. Now, what are the considerations in the preparation of God plan and budget?
Una, sabi dito, God plan and budget should be at least po ang pinag-uusapan ha, hindi at most. Kasi generally sa mga meetings before ang sinasabi sa region at kahit sa PCW na ang 5% ay gagamitin lang natin yan bilang pang-ignite, no, sa remaining budget para at least sana ay maging gender sensitive or gender responsive ang whole budget, no? Hindi mo kailangan kunin lahat, but rather pwede siyang i-attribute. So God plan and budget should be at least 5% through direct budgeting. Saan makikita 'yon? Doon sa God plan and budget, no? Yun yung sa direct budgeting natin. So via God plan and budget and attribution of programs, activities and projects or PAPs. So attribution, anong pinakamahalaga dyan sa attribution? Actually, proposal. Kasi yung proposal ang gagamitan ng tool, Hagadaga tool, HGDG tool, para siya ma-attribute. So basically, anong areas ang kailangan i-consider dyan sa 5% na yan? Kung dati usually MOOE ang ating tinitingnan lang, no? At saka sa bahaging ito, at this time talagang we really ask our focal persons and our school heads na talagang ilaan siya, no? Yung ating at least 5% ng monthly operating and other expenses, and then sa personal services through i-attribute din ito kung may mga activities, for example sa seminar, magkano ang sweldo, no? Ilang oras ang trabaho, i-compute po yan gamit ang attendance, isusubmit yan sa COA saka yung computation. At sa capital outlay, kung meron mga i-construct po dyan, gagawan din ng proposal para i-subject din siya sa attribution. So, what else? May mga notes dito. Sabi, failure to comply of at least 5% in God plan would mean, ayan, kung dati okay lang na hindi tayo makaabot doon sa 5%, ngayon po gusto nating bigyan ng diin sa inyo ayon sa aming meeting sa regional office just recently. Hindi na po tatanggapin ang mga God plans and budgets ng iba't ibang eskwelahan kung hindi siya naka at least 5%. Doon sa tatlong areas na aking binanggit kanina, MOOE, personal services, at saka yung sa capital outlay. As such, early on, you know that you have Future Audit Observation Memorandum or AOM. So, kapag hindi tinanggap po ang inyong God plan and budget, ibig sabihin may AOM na kayo sa umpisa pa lang. Ganyan na po ang mangyayari ngayon. Hindi namin tatanggapin kung hindi kayo naka at least 5%. Ang region hindi rin tatanggapin ang consolidated plan ng Marikina, at yung consolidated plan ng region ay hindi rin tatanggapin ng central office kung hindi tayo naka at least 5%. And that means we have already an AOM at the start. Hindi pa tayo nag-implement, may AOM na tayo if we will not comply that. What else? Implementation of gender and development is required by law. Tandaan po natin, ang pag-implement ng gender and development ay nakasaad po sa batas under General Appropriations Act. And it is being monitored by Philippine Commission on Women, Commission on Audit, and the Department of Education, among others. So ito, sinishare lang namin sa inyo, baka ang dating ay masyadong strict, pero ganyan po kasi ang dissemination ng information sa amin. Last time sa region nung nag-meeting tayo, we were being reminded na ganito na ang setup na meron ngayon in terms of gender and development plan and budget submission. So hopefully nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat. Ayan. So, thank you, Sir Sunny, for that wonderful information. And talagang, I hope lahat po sana tayo ay i-follow po natin yung guidelines ng ating PCW, COA, and DepEd. Kasi ito ay para sa ating advocacy on gender and development. Dahil tayo rin naman po ang makakatulong para po mas mapalaganap natin ng advocacy na ito. And with that, if ever kung may mga question or clarification kayo, maaari nyo po kami puntahan dito sa 4th floor ng SGOD sa SDO Marikina. So, kung may mga clarification or question, lapitan lamang po kami ni Sir Sunny Cortez at yours truly, Ma'am Rachel Guevara. Muli, maraming salamat po.